10 mga kakaibang bagay na natuklasan sa yelo. Welcome sa Arvin Polo TV. Hindi lang ang mga hayop ang maaring makita sa mga lugar na maraming yelo. Maraming mga bagay ang natagpuan ng mga scientist at maging ng ibang mga karaniwang tao sa yelo. At ang mga bagay na ito ay nagiging palaisipan kung paano napunta ang mga bagay na ito sa lugar na iyon. Ngunit ano-ano kaya ang mga bagay na ito? Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin natin kung ano-ano nga ba ang 10 mga hindi pangkaraniwang bagay na natuklasan sa yelo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, the HMS Investigator. Ang HMS Investigator ay isang barko ng Royal Navy ng Britain na sumikat dahil sa kanyang expedition sa Arctic noong kalagitnaan ng 19th century. Inilunsad ito noong 1848 at naging bahagi ng misyon na maghanap sa nawawalang expedition ni Sir John Franklin. Layunin ni Franklin na tuklasin ang Northwest Passage na isang ruta sa Arctic na mag-uugnay sa Atlantic at Pacific. Ngunit matapos silang umalis noong 1845 ay hindi na muling nakita ang kanilang grupo. Kung kaya't maraming misyon ang ipinadala upang hanapin sila, kabilang narito ang HMS Investigator. Pinamunuan ni Captain Robert McClure at umalis ang HMS Investigator mula sa England noong Enero 1850 para maghanap kay Franklin mula sa Western Route, simula sa Bering Strait. Ang ekspedisyon ni McClure ay isa sa mga pinakamapanganib at mahirap sa kasaysayan ng paglalayag. Habang papasok sila sa Arctic ay naharap sila sa mga hamon ng makapal na yelo, malalakas na bagyo at sobrang lamig na panahon. Paulit-ulit na naipit ang barko sa yelo na naging dahilan upang malagay sa panganib ang buhay ng mga crew. At noong 1851 ay naipit ang investigator sa yelo sa Mersey Bay sa northern part ng Banks Island. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na alisin ang barko, ay wala silang magawa kundi manatili sa baybayin. Ang mga kondisyon sa Mersey Bay ay napakahirap dahil sobrang lamig. Kakaunti ang supply ng pagkain at mga sakit tulad ng scurvy ay nagbanta sa kaligtasan ng lahat ng sakay. Dahil dito ay napilitan ang mga crew na magtayo ng kampo sa yelo at mamuhay sa ilalim ng napakahirap na kalagayan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok ay nagbigay naman ang HMS Investigator ng mahalagang impormasyon tungkol sa Arctic. Natuklasan ni McClure at ng kanyang mga tauhan ang isang Northwest Passage na nagpatunay na may koneksyon sa pagitan ng Atlantic at Pacific. Bagaman hindi nila nagawang makaalis mula sa yelo sa Mersey Bay, ang kanilang discovery ay isang malaking tagumpay para sa cartography at pag-unawa tungkol sa Arctic. Samantala, noong 1853 ay nailigtas ng expedition ni Henry Kellett ang natitirang crew ng investigator. Iniwan nila ang barko sa Mersey Bay kung saan ito nanatili sa ilalim ng yelo sa loob ng higit 1 siglo. Number 2, Mummy. Ang mummy na natagpuan sa yelo na kilala bilang Otzi the Iceman ay isa sa mga pinaka-nakakamanghang archaeological discoveries. Natagpuan siya noong September 19, 1991 ng mag-asawa na sina Helmut at Erika Simon habang naglalakad sila sa Ötztal Alps sa boundary ng Austria at Italy. Si Ötzi ay isang lalaki na nabuhay mahigit 5,300 years na ang nakalipas noong huling bahagi ng Neolithic. Si Ötzi ay natagpuan sa yelo kaya na-preserve ang kanyang katawan ng maayos. Nakahiga siya noong natagpuan siya na para bang umaakyat siya ng bundok nang siya ay namatay. Ngunit dahil sa malamig na kapaligiran ay natuyo at napanatili ang kanyang balat, buhok at mga internal organs. Dahil dito ay maraming impormasyon ang nakuha ng mga scientist tungkol sa kanyang buhay at kamatayan. Ayon sa pagsusuri ng kanyang katawan, si Otzi ay may taas na 1.6 meters at timbang na 50 kilograms. Siya ay nasa edad na 45 nang siya ay namatay, na itinuturing ng matanda noong panahong iyon. Ang kanyang mga ngipin ay may malalim na pagkasira at ito ay tanda na matagal siyang kumakain ng pagkain na may maliliit na bato. May arthritis din siya sa mga buto na nagpapakita ng hirap sa kanyang pamumuhay. Samantala, ang mga gamit at kasuotan ni Otzi ay nagpapakita ng kanyang kultura. Siya ay nakasuot ng balabal na gawa sa balat ng hayop at may dala siyang mga kagamitan na gawa sa bato, buto at kahoy. Kabilang sa kanyang mga gamit ay isang copper axe, flint knife at isang bow na may arrows. Ang kanyang damit ay gawa sa damo, sapatos na gawa sa balat na may grass padding at isang sombrero na gawa sa balat ng oso. Gayon din ang pag-aaral sa kanyang katawan ay nagbigay din ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan.
Natuklasan na si Otzi ay may mga tattoo na ginawa gamit ang uling sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga tattoo ay maaaring bahagi ng isang medical ritual dahil matatagpuan ang mga ito sa mga lugar na may arthritis. Natagpuan din sa kanyang tiyan ang labi ng kanyang huling pagkain na kinabibilangan ng tinapay, mga gulay, prutas at karne ng usa at kambing. Mayroon din siyang whipworm na isang uri ng parasite sa kanyang katawan. Number 3. Glacier Girl. Ang Glacier Girl ay isang P-38 Lightning fighter plane mula noong World War II na natagpuan sa yelo ng Greenland matapos ang mahigit 50 years. Samantala, noong July 1942 ay isang grupo ng mga eroplano kasama ang Glacier Girl ang lumilipad mula sa United States patungong Great Britain. Tinawag silang Lost Squadron. Ngunit dahil sa masamang panahon ay kinapos sila ng gasolina at kinailangang mag-emergency landing sa yelo ng Greenland. Lahat ng piloto at crew ay ligtas na nakalapag at nailigtas pero iniwan nila ang mga eroplano sa yelo at sa paglipas ng panahon ay natabunan ng snow at yelo ang mga eroplano. Kaugnay din nito noong 1980s ay isang grupo ng mga aviation enthusiasts na tinawag na Greenland Expedition Society ang nagdesisyon na hanapin ang mga eroplano. Pagkatapos ng ilang taon ng paghahanap ay natagpuan nila ang Glacier Girl noong 1992. Ang eroplano ay nasa ilalim ng mahigit 250 feet ng yelo na nagpapakita kung gaano karami ang naipon na yelo sa mga nakaraang taon. Ang proseso naman ng pag-recover sa Glacier Girl ay napakahirap. Gumamit sila ng isang steam probe na tinawag na Gopher upang maghukay pababa sa eroplano. Nang maabot nila ito ay gumawa sila ng isang malaking chamber sa ilalim ng yelo. Dahan-dahang inangat ang mga bahagi ng eroplano, binaklas at inilabas mula sa hukay at tumagal ng ilang buwan ang buong proseso ng pag-recover. Matapos makuha ang mga bahagi ng Glacier Girl ay dinala ito sa isang hangar sa Middlesboro, Kentucky. Dito nagsimula ang matagal na proseso ng pag-restore. Ang layunin ay maibalik ang eroplano sa kondisyon na pwede itong lumipad muli. Ang restoration team ay binubuo ng mga eksperto at mga volunteer na nagtrabaho ng walang tigil upang maibalik ang dating anyo ng eroplano. Kailangan nilang hanapin ang mga original parts upang masigurong tama ang pag-restore. Gayon din noong October 26, 2002, matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho ay muling lumipad ang Glacier Girl. Number 4. Ancient Viruses. Ang mga ancient viruses na natuklasan sa yelo ay nagbigay ng mahalagang impormasyon sa larangan ng microbiology. Nakakatulong ito sa atin na maintindihan ang kalikasan, kasaysayan at posibleng panganib ng mga virus na ito. Sa mga nagdaang taon, ang mga scientist ay nagtungo sa mga malalayong lugar tulad ng Arctic at Antarctic at pati na rin sa matataas na bundok upang mangolekta ng mga sample ng yelo na naglalaman ng mga ancient virus. Kaugnay nito, noong 2014 ay isang grupo ng mga scientist mula sa France at Russia ang nakatuklas ng isang virus na tinatawag na Pithevirus Sibericum sa permafrost ng Siberia. Ang virus na ito ay 30,000 years na ang edad at kaya pa ring mabuhay at dumami matapos itong ma-activate. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng takot tungkol sa posibilidad ng muling pagsilang ng mga sinaunang sakit habang natutunaw ang yelo dahil sa global warming. Bukod sa Pithevirus ay nakadiskubre rin ng iba pang mga ancient virus sa mga sample ng yelo. Halimbawa, noong 2015 ay natagpuan sa Tibet ang isang glacier na 15,000 years na ang tanda na naglalaman ng 33 na iba't ibang virus. Sa mga virus na ito ay 28 ang bago sa science at ang mga virus na ito ay nagbibigay din ng ideya kung paano nagbago ang klima at kapaligiran noon. Dagdag pa rito, ang pag-aaral sa mga ancient virus ay mahalaga rin sa modern medicine. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang genetic material ay maaaring malaman ng mga scientist kung paano nag-evolve ang mga virus at kung ano ang kanilang kaugnayan sa mga bagong sakit. Makakatulong ito sa pag-unawa sa mga pandemic at sa pagbuo ng mga bagong bakuna at gamot para sa mga virus. Ngunit may seryosong panganib din sa pagtuklas ng mga sinaunang virus dahil posibleng bumalik ang mga sakit na dala ng mga virus na ito dahil sa pagtunaw ng yelo. Ang mga virus na ito ay maaaring hindi pa nakikita ng immune system ng tao, kaya maaaring magdulot ng mga bagong sakit na wala pang lunas o bakuna.
Ang global warming ay hindi lamang nagdudulot ng pagbabago sa klima, kundi pati na rin ng paglabas ng mga ancient virus mula sa yelo. Gayun din, ang pag-aaral ng mga ancient virus ay nangangailangan ng malalim na kaalaman sa microbiology at environmental science. Number 5, Iron Age skis. Noong 2014 at 2016 ay natagpuan ang dalawang sinaunang skis mula sa Iron Age sa isang glacier sa Noruega, partikular sa Diggervarden Ice Patch sa Uppland. Ang mga skis na ito, na mula pa noong 1300 hanggang 800 BCE, ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa buhay ng mga sinaunang tao sa lugar na ito. Ang unang ski na natagpuan noong 2014 ay may haba na 187 centimeters at lapad na 17 centimeters. Gawa ito sa birchwood at may butas sa gitna para ikabit sa sapatos ng gumagamit nito. May mga piraso din ng balat na nakapalibot sa butas na ito na ginamit bilang strap. Ipinapakita ng disenyong ito ang husay nila sa paggawa ng mga kagamitan na kailangan sa pang-araw-araw na buhay. Samantala, noong 2016 ay natagpuan naman ang ikalawang ski na may habang 185 centimeters at lapad na 15 centimeters. Gawa rin ito sa birchwood at mas buo kumpara sa unang ski. Mayroon din itong mas maraming natitirang piraso ng balat na nagpapakita ng mas detalyadong paraan ng pagkakabit sa sapatos. Ang parehong sukat at materials ng dalawang skis ay nagpapahiwatig na ginamit ang mga ito bilang pares at nagbibigay ng ideya tungkol sa kanilang paggawa at paggamit. Gayun din, ang pagkakatuklas ng mga skis na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pamumuhay ng mga tao noong panahon ng Iron Age. Ang pagkakaroon ng skis ay nagpapakita na ang mga sinaunang tao ay may kaalaman sa kanilang kapaligiran at marunong gumawa ng mga kagamitan na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo na sa panahon ng taglamig. Maaaring ginamit ang mga skis hindi lamang sa transportation, kundi pati na rin sa pangangaso na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Bukod sa technology, ang pagkakatuklas ng mga skis sa glacier ay nagbibigay din ng impormasyon tungkol sa pagbabago ng klima. Ang mga skis ay natagpuan sa ilalim ng yelo na nangangahulugang mas malamig ang klima noong sinaunang panahon kaysa ngayon. Number 6, Antarctic Ice Holes. Ang Antarctic Ice Holes ay mga kakaibang butas sa yelo ng Antarctica na nagdudulot ng malaking interes sa mga scientist. Ang mga butas na ito ay maaaring mabuo dahil sa init mula sa ilalim ng yelo, paggalaw ng yelo at mga pagbabago sa klima. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng ganitong butas ay ang Weddell Polynya. Ito ay isang malaking bukas na bahagi ng tubig sa Weddell Sea na unang natuklasan noong 1970s at muling nakita noong 2016 at 2017. Samantala, may iba't ibang teorya kung bakit at paano nabubuo ang mga Antarctic ice holes. Ang isang teorya ay nagsasabi na ang init mula sa ilalim ng yelo ay nagiging sanhi ng pagtunaw ng yelo at nagbubukas ng butas. Isa pang teorya ay ang mga alon ng karagatan na nagdadala ng mas mainit na tubig mula sa ilalim patungo sa ibabaw ng yelo. Ang bukas na tubig na nabubuo dahil dito ay may malaking epekto sa global climate. Ang init at singaw ng tubig mula sa mga butas na ito ay pumapasok sa atmosphere at maaaring magdulot ng pagbabago sa panahon. Gayon din naman, ang mga Antarctic ice holes ay mahalaga rin sa pag-aaral ng mga ecosystem sa malamig na kapaligiran. Ang mga open water sa loob ng mga butas na ito ay nagiging tahanan ng iba't ibang uri ng hayop na umaangkop sa malamig na kondisyon. Kabilang dito ang mga microorganisms, isda at mga seal na umaasa sa open water para sa kanilang pagkain at kaligtasan. Sa kabila ng maraming pag-aaral ay maraming aspeto ng Antarctic ice holes ang nananatiling misteryo. Mahirap maabot ang mga malalayong bahagi ng Antarctica at may mga limitasyon sa technology na nagiging hadlang sa pagkuha ng detalyadong impormasyon. Subalit, patuloy pa rin ang mga pagsusumikap ng mga scientist na tuklasin ang mga lihim ng mga butas na ito. Sa tulong din ng mga satellite, drones at iba pang makabagong technology, ay mas napag-aaralan at nasusubaybayan ang mga Antarctic ice holes ng mas detalyado at sa mas malawak na saklaw. Dagdag pa rito, ang mga Antarctic ice holes ay nagpapakita din ng komplikado at kamanghamanghang sistema ng ating planeta. Number 7, C-53 Skytrooper Dakota.
Ang C-53 Skytrooper Dakota na kilala rin bilang Douglas DC-3 ay isang eroplano na ginamit noong World War II. Ang eroplano na ito ay may kakaibang kwento na nagsimula noong December 1946 nang ito'y bumagsak sa yelo sa Greenland. Kaugnay nito, ang C-53 ay isang versyon ng DC-3 na ginamit ng militar noong digmaan. Ito ay ginagamit para sa pagdadala ng mga sundalo at kargamento. Noong panahon ng digmaan, ang C-53 ay tumulong sa pagdadala ng mga supply at sundalo na nag-ambag sa tagumpay ng Allied Forces. Subalit noong December 5, 1946, ang C-53 Skytrooper Dakota na may tail number 4268846 ay nasa misyon mula Goose Bay, Labrador, Canada patungong Bluey West 1 Airfield sa Greenland. Sa kasamaang palad ay nakaranas ito ng masamang panahon at mababang visibility na naging sanhi ng pagbangga nito sa isang glacier. Ang eroplano ay natabunan ng yelo at snow kung kaya't nawalan ito ng contact. Sa loob ng maraming taon, ang kwento ng C-53 ay naging bahagi na lamang ng mga alamat. At noong 2018, isang grupo ng mga researchers at aviation historians ang nagsagawa ng search mission para hanapin ang nawawalang eroplano. Sa tulong ng modern technology tulad ng ground-penetrating radar at satellite imaging, ay natuntun nila ang posibleng lokasyon ng eroplano. Natuklasan ang eroplano na nakabaon sa yelo ng isang glacier sa Greenland. Kahit na matindi ang kondisyon ng yelo, ang katawan ng eroplano at iba pang bahagi nito ay nanatiling buo. At parang natrap lamang ang eroplano sa isang time capsule na nagbibigay daan sa mga researchers na makakuha ng impormasyon tungkol sa kondisyon nito noong bumagsak. Maliban dito, ang pagkatuklas ng C-53 ay nagbigay din ng pagkakataon para sa mga eksperto sa aviation upang pag-aralan ang epekto ng yelo at panahon sa mga metal. Ito rin ay nagbigay ng pagkakataon upang pag-aralan ang historical flight data na makakatulong sa mga susunod na technology sa aviation. Sa kasalukuyan, ang eroplano ay nananatiling nakabaon sa yelo ng Greenland. Bagamat may mga plano na i-recover at i-restore ang eroplano, ay nangangailangan ito ng malaking pondo at resources. Number 8. A baby mammoth. Ang pagkakatuklas ng isang baby mammoth sa yelo ay isang malaking balita sa mundo ng science. Ang pinakasikat na baby mammoth na natagpuan ay si Lyuba, na isang batang babaeng mammoth na natagpuan sa yelo sa Yamal Peninsula sa Siberia. Natuklasan siya noong May 2007 at tinatayang siya ay isang buwan pa lamang nang siya ay namatay, mga 41,800 years na ang nakalipas. Kaugnay nito, si Lyuba ay natagpuan ng isang mangangaso na nagngangalang Yurikudi at ng kanyang mga anak malapit sa ilog Yuribay. Ang malamig na yelo ang nag-preserve sa kanyang katawan, kung kaya't buo pa ang kanyang balat, buhok, laman loob at maging ang laman ng kanyang tiyan. Pinangalanan siyang Lyuba bilang parangal sa asawa ni Kudi. Samantala, maraming pagsusuri ang ginawa ng mga scientist kay Lyuba tulad ng CT scans at DNA tests na pag-alaman na si Lyuba ay malusog bago siya namatay. Ang laman ng kanyang tiyan ay nagpakita ng gatas ng ina at mga halaman na nagpapakita ng kanyang pagkain. May mga palatandaan din na siya ay nakalanghap ng putik na posibleng naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Bukod dito, ang pagkakatuklas kay Lyuba ay nagbigay din ng maraming impormasyon tungkol sa buhay ng mga woolly mammoth. Ang kanilang makapal na balahibo at taba ay nagsisilbing proteksyon nila laban sa malamig na klima noong panahon ng Pleistocene. Kumakain sila ng damo, mga halaman at maliliit na shrub na tumutubo sa tundra. Ang kanilang malalaking pangil ay ginagamit sa paghuhukay ng pagkain mula sa ilalim ng snow at sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang pag-aaral sa mga baby mammoth tulad ni Lyuba ay nagbibigay daan sa mga scientist na malaman kung paano nabuhay at nag-evolve ang mga mammoth at iba pang hayop na may trunk tulad ng mga elepante. Nakakatulong din ito sa pag-alam kung bakit sila nawala. Dahil dito ay maraming teorya ang lumitaw tulad ng pagbabago sa klima, sobrang pangangaso ng mga sinaunang tao at mga sakit. Number 9. Allan Hills 84001. Ang Allan Hills 84001 o ALH 84001 ay isang Martian meteorite na natagpuan sa Allan Hills, Antarctica noong 1984. Sumikat ito noong 1996 nang sabihin ng mga scientist na maaaring may bakas ito ng sinaunang buhay mula sa Mars.
Ang ALH-8 4001 ay may bigat na halos 2 kilograms at may sukat na umaabot ng 15 centimeters. Sinasabing nabuo ito mga 4 billion years na ang nakalipas at isa rin sa pinakamatandang bato na natuklasan. Pinaniniwala ang nagmula ito sa Mars at napunta sa Earth dahil sa isang malakas na pagsabog o epekto sa Mars. At noong 1996 ay isang grupo ng mga scientist mula sa NASA sa pangunguna ni David McKay ang nagsabing maaring may bakas ng sinaunang mikrobyo sa ALH-8 4001. Ang kanilang ebidensya ay batay sa 4 na bagay. Una, may organic molecules na tinatawag na polycyclic aromatic hydrocarbons. Pangalawa, may kakaibang mineral na parang gawa ng bakterya sa Earth. Pangatlo, ay may mga tube-like structure na mukhang microfossils at pang-apat ay may mga magnetite crystals na maaaring gawa ng bakterya. Gayon din, ang balitang ito ay nagdulot ng malaking interes dahil sa posibilidad na may buhay sa Mars. Ngunit maraming scientist ang nagduda at gumawa ng maraming pag-aaral para suriin ang mga pahayag na ito. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na maaaring nabuo ang mga organic molecules sa pamamagitan ng non-biological processes at ang mga malafossil na structure ay maaaring dulot ng mga non-biological processes. Bukod sa kontrobersyang ito, ang ALH-8 4001 ay nagbigay din ng mahahalagang impormasyon tungkol sa Mars. Ang pag-aaral ng chemical composition nito ay nagbigay ng mga ideas tungkol sa mga kondisyon sa Mars noong nakaraan, lalo na ang pagkakaroon ng tubig. Ang mga carbonate minerals sa loob ng meteorite ay nagpapahiwatig na may tubig sa Mars noong nabuo ang mga ito, na nagpapakita na ang Mars ay maaaring mas mainit at mas humid noong unang panahon. Sa kabila nito, ang mga issue na may kinalaman sa ALH-8 4001 ay patuloy na pinag-aaralan ng mga scientist. Kahit na ang mga original statement tungkol sa fossilized bacteria ay nananatiling kontrobersyal, ay nagbigay pa rin ang meteorite na ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa geology at sa posibleng buhay sa Mars. Number 10. Grasshoppers. Ang pagkakatuklas ng mga grasshopper sa yelo ay isang kakaibang pangyayari na nagbibigay ng maraming impormasyon tungkol sa kalikasan at sa kasaysayan ng ating planeta. Ang mga fossil ng mga grasshopper na natagpuan sa yelo ay nagbibigay ng mga palatandaan tungkol sa lumang panahon, klima at kapaligiran. Samantala, isa sa mga kilalang kaso ng pagkakatuklas ng mga grasshopper sa yelo ay ang Rocky Mountain Locust. Ang mga grasshopper na ito ay dating makikita sa malaking bahagi ng North America. Ang mga ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga pananim na nagdulot ng matinding gutom at pagkasira ng agriculture noong 19th century. Ngunit noong mga 1900s ay bigla na lamang silang nawala at ito ay nananatiling isang malaking misteryo. Subalit noong 1980s ay may isang grupo ng mga scientist na nag-aaral sa mga glacier sa Rocky Mountains ang nakatagpo ng mga fossils ng mga Rocky Mountain locust na nagyelo. Ang mga natuklasang ito ay nagbigay ng bagong kaalaman sa misteryosong pagkawala ng mga grasshopper na ito. Ayon sa pag-aaral, ang mga grasshopper ay nagkaroon ng malawakang paglipad kung saan ang marami sa kanila ay namatay sa mga mataas na lugar at natabunan ng yelo at snow. Ang malamig na klima ng mga glacier ay nag-preserve sa mga fossils ng mga grasshopper sa loob ng mahabang panahon. Gayon din naman, ang pag-aaral ng mga frozen grasshopper ay hindi lamang tumutulong upang malaman kung bakit sila nawala, kundi pati na rin ang pag-unawa sa mga pagbabago sa klima at kapaligiran ng rehiyon. Ang mga fossils ng grasshopper ay nagbibigay din ng impormasyon tungkol sa sinaunang mga kondisyon ng klima tulad ng temperature, ulan, at iba pang aspeto ng kalikasan. Ang mga impormasyong ito ay mahalaga upang maunawaan kung paano nagbago ang klima ng mundo sa paglipas ng panahon at kung paano ito nakaapekto sa iba't ibang uri ng mga hayop at halaman. Sa kabilang banda, ang proseso ng pagkakatuklas at pag-aaral sa mga grasshopper na natagpuan sa yelo ay isang komplikadong gawain. Kinakailangan ng mga scientist ang espesyal na kagamitan at technology upang maingat na hukayin ang mga fossil mula sa yelo nang hindi nasisira ang mga ito.
Pagkatapos mahukay, ang mga specimen ay sumasailalim sa masusing pagsusuri gamit ang iba't ibang mga techniques tulad ng radiocarbon dating upang matukoy ang kanilang edad at DNA analysis upang maunawaan ang kanilang genetic characteristics.